Biruin niyo ho, simula ho nung nagsalita si Boss Chis, 'no, nang itinuturo na ang mastermind daw ho, si, Martin Romualdez. Simula po nung siya ay nagsalita ng gano'n mga bossing, doon po sa harap ng mga senador at harap ng mga cameraman at harap 'no, nung pinag-o-auditionan niya na si Vice Presidente, hindi ko na ho narinig si Chis Escudero. Ewan ko kung ano na po nangyari kay Boss Chis. Wala na. Si Hart nga, mas dumalas yung pagpo-post, 'no? Yung parang ano, yung nagpo-post si Hart Evangelista na tipo bang kinukutya pa yung mga Pilipino, na kesyo ganito yung mga nagpo-post ng mga diamond, et cetera, gano'n nga, 'di ba? Pero tingin niyo po, gawin ni Bato de la Rosa na 'pag nagtago sa Senado, 'pag eto nga ho, nag-formation na, 2,000 kapulisan, nag-formation sa labas ng Senado. Hindi ho puwedeng hindi po ano 'yan, hindi po malayong mangyari 'yan mga bossing. Oh, bakit, si Bato naman siyempre kahit hindi naging presidente 'yan o kahit hindi dating pangulo 'yan, eh, kumbaga ang laging pinapakita niya naman po manlalaban at hindi sasama at hindi ginagalang ang ICC. So, hindi po malabo na mangyari na 2,000 kapulisan, i-formation po, 'no, baka si General Torre din ang mag-formation niyan sa labas ng Senado. Antayin na lumabas si Bato de la Rosa kapagka nahawakan, nakuha na yung, warrant of arrest galing sa ICC. Madaming nagsasabi, peke daw ho, 'no, yung sinabi o hindi daw totoo o fake news daw ho yung sinabi nito pong si Ombudsman Remulla na meron na pong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Eh di sige, bahala kayo, 'no? Paniwalaan niyo yung gusto niyong paniwalaan na peke o hindi totoo yung sinabi ni Boying Remulla. Eh magpakampante kayo, 'di ba Bato de la Rosa? Magpakampante kayo. Magstay lang kayo diyan. Hindi, pero mga bossing, yung sinasabi ko ho na hindi ho malayo na magpa-formation ng 2,000 kapulisan para kordonan po yung Senado para hindi po makalabas si Bato. Para po pag lumabas si Bato de la Rosa, i-serve yung warrant of arrest, mga kababayan. Maaari pong mangyari. No? Tsaka yung mga bossing, naalala nyo kay dating Pangulong Duterte, A8, ibinalita ho. No, na merong warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Pero napakakalma natin nun Napakakalma nating lahat mga kababayan. Wala, hindi po sumagi sa isipan natin na noong noong Marso 11, maaaresto si dating Pangulong Duterte. Di ba? Biglaan din ho. Parang gulpi di gulat ho, mga kababayan. So ngayon, maniwala ka ba to na yung sinasabi ng mga kasamahan mo, yung sinasabi ng mga nakapalibot sa iyo na hindi totoo na merong warrant of arrest, pakampante ka lang, boss. Di ba? Pwede naman sa huli ang pagsisisi. Pwede naman kapag ka nandoon ka na, saka ka magsisi. Dapat pala nakinig ako na meron talagang tawag dito, meron talagang warrant of arrest sa akin. O, di ba? Mga bossing, ganun lang yun Pero, since ayaw nyo makinig, bahala kayo. Basta kami dito, manonood lang ng show ninyo. O, titingnan lang namin kayo. Panonoorin lang namin kayo kung ano ang inyong magiging reaksyon. Di po ba, mga kababayan? At ito pa ho, mga bossing, bago tayo pumunta doon sa susunod, no? Si Bersamin may sinasabi naman po. Si Bersamin, opo, mga kababayan. Si E.S. Bersamin may sinasabi po na hindi basta-basta daw agad-agad maaaresto o huhulihin si Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil sabi niya dito, ito yung balita. E.S. Bersamin. Sabi dito, nasa ba yun? Ito ba yun? Yan. Sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said the International Criminal Court ICC had allegedly ordered the arrest of Senator Bato de la Rosa
a potential co-accused of ex-President Rodrigo Duterte who is charged with crimes against humanity. At yan din po, mga kababayan, ang sinabi ng dating senador na si Antonio Trillanes. No? Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, no mga una pa, first batch si dating Pangulong Duterte. Siyempre ako binablog ko 'yon. Ako, lagi kong sinasambit doon sa aking mga nakaraang vlog ho yun, mga bossing. Ngayon, ina-Alaska ako ng mga DDS. Oy, Mark, puro ka huhulihin si Duterte. Puro ka aarestuhin si dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin inaaresto ang dating Pangulo. Dumating po ang araw ng Marso 11. Ayun, hinuli, arestado. 12 oras sa Pilipinas. Tapos doon naman, pagkatapos ng 12 oras na pag-aantay, kumbinsihan na sumakay sa eroplano, mga bossing, ayun, sumama din ho. Diba? Eto naman, sabi ni Ombudsman, sabi po ni Bersamin, hindi basta-basta yan mag-uumpisa o hindi basta-basta maaaresto si Bato de la Rosa. Bersamin on ICC arrest of Bato, not so fast. Pero kapag kayon talagang may warrant of arrest na ho, mga kababayan, at nandito na, nako. Tingin ko, biglaan na lang din ho yan. Baka mapapunta si Bato de la Rosa na kung ano yung suot niya doon sa loob ng Senado, yun din ho ang suot niya, pasakay ng eroplano at doon na maabutan ng tulog, ito pong si Bato de la Rosa. Kung matandaan niyo ho, mga bossing chief amo, sir, nandoon yung pangalan ni Bato de la Rosa, yung kay Bato nga hindi na ni-retract Pero may mga 8 pangalan na nakasulat, retracted. Ano ibig sabihin Kumbaga tinanggal nila. Iniisip ko bakit? Baka bigla daw magtago. Baka daw biglang magtago, mga kababayan. Kaya ang ginawa, hindi pinakita kay Bato de la Rosa. Pero kung i-analyze mo yung pagkakasunod-sunod mga bossing, nako po, parang puro si Bato, parang si Bato de la Rosa, Inday Sara Duterte, si Vitaliano Aguirre, sino pa? Si Bongo, parang yun po yung mga pangalan na nakasulat doon. At ito na nga po, mas malapit po sa katotohanan yun, mga bossing. Di ba? Ngayon, sige, iwanan ho natin yan, mga kababayan. Pero ayan pa din ang topic natin. Puntahan natin si Roque, si Humbakla. Humbakla. Sige, si Humbakla. Puntahan natin. Interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta. Hindi pa, kay Marcoleta yan. Susunod ho natin yan, mga bossing.